pakwento mo doon sa masama. Roger, ano ba sinabi ni Muman? Di ba parang hinamon niya yung mga elemento sa bundok? Hindi, kasi... Hindi pala eh, wag na. Wala pa! Wala pa! Ano? Paliwanagin mo. Sige. Kung yung matamang ngongo, ang tatabihin niya. Hindi, parang ganito ata yun, naglolokohan kami, hindi natin sure kung white lady yan o nag-aabang ng 150. The Pod Network Entertainment. Ay! Kala ko naman may lalabas na. Anong costume yan? Tricycle driver. Anong costume yan? Ganyan yung suot ng mga tricycle driver sa Anong amin. costume yan, Space? Di ba si Brix Ferraris to? Ano ka, dancer? Dancer yan eh. Si ano to, si Kakashi, di ba? Yung ano, di ba? Si Kakashi. Ganyan, no? Kakashi! Sensei! Galing. Ang galing. Parang si John Prats lang. Welcome to the Cool Bars! Episode 892. Exclusive on Spotify and YouTube. Ang galing mo talagang Ang ganda. Nakakot din ako eh. Si Lotus Mouth. Hindi. Gago, Lotus Speed yun! Lotus Speed yun! Lotus Speed yun, guys! Andito si... Lotus Mouth. Asa si Lotus Mouth? Si, ano ba ang costume mo, Roger? Performative ngongo. Ano daw? So, ginagawa mo lang ang pagiging ngongo para magustuhan ka ng mga babae. Oo. Effective ba? Hindi. Siyempre may asawa ka na. Sabi ni Sir Ed kanina, narinig ko, sabi niya, ano daw? Yan lang hindi niya maintindihan. Oo. Yan yung pag nagbulto si Roger, hindi matutulungan ni Sir Ed. At ngayon, no? Introduce natin ang kasama natin ngayong Halloween episode. Pero bago natin siya introduce, ano ba yung nasa noo mo? Eh, kasi nga sabi mo magko-costume tayo. Ano yan? Yan Chinese yata yung vampire. Yan Tapos yata yung resibo. nung pinakain sa amin Filipino-Chinese ako eh. May sinasabi si Sir Makakapigil lang sa akin pag bayaran na. Ano sabi ni Sir Ito yung Ed? bill, tangin na mo. Ay, Pati may niya. sinasabi si Sir Ed. Ba't ang mahal ng ladies drink? syempre. Kaya nga tumigil na ako. Di ako Sir. gagalaw eh. May sinasabi si Sir Ed. Ay. Hindi ba yan yung resibo nung pinakain sa amin kanina? Oo nga. Baka mamaya. Para sa inyo pala itong resibo na ito. Hindi po sagot yung meals. Ganyan pala mag-abot yung mga multong Mas yan yung server. kinakatakutan ko eh. Mas yan yung kinakatakutan ko. Di ba? Utang ina ko, pag inahabol ka na ng bill. So, imagine mo yung Meralco na kaganyan. Ayan, kasama natin ngayon dito si Sir Ed Caluwag. Yan. Again. This Again. time in person. At may kasama siya ngayon. Sir Ed, Hold upper pwede yung bang... kasama Hold upper. Di naman. Hindi man. Sino, pakilala nyo naman, Sir Ed, ang kasama nyo. Bali ngayon. yung kasama ko po, yung #1 debunker ko, si Sir Bungo TV sa YouTube. Debunker nyo. Siya nga pala yung hold upper ko, sabi ni Sir Ed. Debunker Nandito, po, kukunin ko debunker. pa yung TF ko dito. Ay, samahan na kita, sabi ng hold upper. Marami kasing galit sa akin eh. Talaga? Kaya naglalagay kayo ng ano? Maraming ganyan. Bakit naman natin sa social media, di ba, pagka hindi mo nasasakyan yung trip nila, pepersonalin ka. Ha? Oo, di ba? Oo. Ganun. Kaya hindi ko in-expect na ganyan ang boses mo, Sir. Oo nga eh. Lakayan natin. Pero ng t-shirt, GB, bibigay natin kay ano? Siyempre doon sa hold upper kasi sa kanya din ako pupunta ito eh. Hindi, bibigay natin kay Roger. Ito? Kasi maraming galit kay Roger. Lalagay Susunod na. na nga siya oh. Oo. Susunod na rin siya. Same tayo. Susunod na rin siya dahil marami din galit sa kanya. Ayan. Pero bakit nyo po naisama ang inyong debunker, Sir Ed? Ano? Well,
nag-start kasi kami na ako kasi yung... Dami nangyari. Sige, sige po. Sige po, Sir Ed. So, hindi naman siguro kaila sa mga narito na sangkatutak na memes ang lumabas kay Ed Caluwag. Napakaraming kwento na samot-saring gulo-gulo na hindi maintindihan na sa sobrang talino ng mga tao na hindi pa naman nila alam yung totoong kwento, mas marami na silang alam. Okay? So, actually, si Sir Bungo is one of the person na nagdi-debunk ng aking mga videos. Especially doon sa mga shows na kung saan ako lumalabas. Ibahin ko yung term kasi narinig ko sa kanila yung kanila eh. So, iba ko lang yung term ha. Opo. Okay. So, isa siya doon sa nagdi-debunk. So, ang ginawa ko, ako kasi yung tao na kapag, kunyari, dinidebunk mo ko, tapos alam ko naman yung ginagawa ko, I would rather invite you para patunayan ko sa'yo kung ano yung ginagawa ko talaga. So pinatunayan mo dito So, sa kanya. instead na patulan ko sa social media yung pagdi-debunk niya, in-invite ko siya, mag-collab kami. So by the end of this episode, magsusuntukan silang dalawa. Yan ako. Collab pa yun. Collab. 300 kay Sir Ed, 300 Okay, Sir Ed. kay Sir Ed. Barkada na kaming dalawa ngayon. Naging magkaibigan na kayo ngayon dahil dun sa relationship niyo na idinidebunk mo. Akala ko kasi nung una aawayin ako ni Sir Ed eh. Kadalasan kasi mga dinidebunk ko, mga manghuhula sa social media, yung mga ghost hunter. So one time na-react ko yung video niya, piniem ako ng manager niya, akala ko aawayin ako. Yung pala gusto ko invite yun. So, Gusto ko lang malaman yung sa mga manghuhula na dinibunk mo, sino yung paborito mong kinokomentan? pwede ba mag-mention? Oo, pwede. Nakamaskara ka naman eh. Clue na lang, yung kilala niyo yung boses Mickey Mouse. Sino? Yung boses niya. Yung pagiging boses Mickey Mouse, dinidebunk mo yun? Hindi, yung mga reading niya kasi, sometimes, may tinatawag kasi na cold reading eh. Yung feeling ng mga client niya, nahuhulaan niya, pero kinukunan niya ng information na hindi niya alam. For example, ganito si Sir James, i-reading kita, nagko-collect ka ng toys. Ha? Kakatakot. Bumili ka ng action figure na Tom and Jerry. Ha? Paano ko nalaman yun? Ako kasi binilhan mo nun eh. Ganun lang. Toy seller ka pala! Ganun ang nangyayari ang cold reading. Hindi mo alam, kinukuha ka ng information, pag ni-reading ka, akala mo, totoo na sa'yo. Ganon. So, kino-comment mo dun sa post nila, ganon ka magdibang? Gumagawa ako ng video. Tapos nagagalit sa akin yung mga supporter kasi nababali yung illusion nila. Pero ang galing na technique yan eh. Parang Decepticons tsaka Autobots nag-collab eh, no? Para pagkakitaan natin to. Ito naman, ano naman yung... Hindi ba nung pumunta ka nung kay Sir Ed na para makipag-collab the first time, wala ba siyang dalang baril, gano'n? Wala naman. Ini-expect ko, bumurahin ako. Ang maganda kasi kay Sir Ed, hindi siya iyakin. What I mean kasi yung iba, pag dinedebunk ko kasi, nagagalit, nagmumura. Nagtatanong lang naman ako. Siya, willing sumagot. Ano yung dinebunk mo na nakapukaw ng attention ni Sir? Nananiwala ka kay Sir Ed. Yung may nakikita siya, kasi lahat tayo pwede nating gawin yun eh. For example ako, sabihin ko may nakita ako dito kahit wala naman. Paano mapuprove yun? May dala kasi kami mga gadgets. So nagre-respond dun kung saan niya tinuro. Kumbaga nag-ano talaga. Kumbaga, it's science and spirituality, paranormal. So, pagbabanggain mo yan. So, yung evidence kasi, ang science, evidence-based. Pero when it comes to spiritual, hindi natin pwedeng halimbawa, nagturo ako anong gagawin ko? Nakikita ko Diba? So, para ma-prove yun, kailangan gamitan natin ng gadgets or anything related dun sa purpose na yun. Halimbawa, yung EMF. Sabi ng iba, pan-testing ng ano yan yung dowsing. Nabibili lang sa hardware yan Alangan, sa Mercury ako bumili ng RAN. Catheter po, meron kayo. Adult diaper. Ganon. So, kailangan gagamitan natin sila ng bagay na magpapatunay. So, at that point, doon ko ginamit yung mga halimbawa sabi ko... Pwede nyo na ba kami dalhin dun sa unang ginawa ninyo para
mapatunayan sa kanya na kaya nyo? Nalang daw. Hindi, ibig sabihin yung saan nyo siya dinala. Ano yung mission nyo nung time na yon na sinama nyo siya, yung Bit una? Bridge. Ha? Sa bridge? Bit Bridge. Meron ako. Ano po yan? Big? Oo, kasi Big bridge sa Bulacan. Ano sabi nyo? Ito, ghost project ito. Hindi ko nabanggit yata yun. Yun yata hindi ko nabanggit. Ang nabanggit ko may ghost. Tapos naniwala siya, oo nga! Kasi nagulat siya, wala talagang bridge. Nabanggit ko lang may ghost. Pero hindi. Pero ano, dinala nyo siya sa Big Bridge. Tapos, anong ginawa niyo Ang doon? nangyari kasi dun, sir, may tinuturo si Sir Ed doon. May elemento doon. Siyempre ako, dahil debunker nga ako, nabubulshitan ako doon eh. Pag tinuturo niya parang, totoo ba? May kaibigan kami, si Sir Lance, di ba? Yes. Nag-reverse engineer siya nung gadget na pag nakaka-detect ng EMF, magti-trigger yung bell. Tutunog siya. Oo. Tapos ang ginamit ni Sir Ed muna, yung dowsing rod, Dowsing. tumuturo doon. So inisip ko naman, baka naman minamanipulate ni Sir Ed na ituro doon yung Alam niyo yung dowsing rod? Yung, Oo. so hindi pa rin ako convinced. Ang ginawa ni Sir Ed, nilagay doon niya yung bell. Tumunog. Yun hindi na namin mapaliwanag kung paano. Tumunog siya the exact time na sinabi kong, sige nga, patunugin mo na yan. Yung tinawag na siya. So yun yung evidence na papatunay na meron talaga doon. Kasi So, kinumand nyo, patunogin nyo yung bell, ganun. Tapos pinatunog niya. yes. Oh. Anong Nung elemento? tumunog ba yung bell, sinabi mo sa kanya, oh, putang ina mo! Ganun siya. Ganun ba? Wala naman. Wala. To make Ginano things niyo ba? clear, Ginano mo siya? Sir, pag sinabi kasing skeptic kasi, ang misconception ng iba, hindi ka na naniniwala eh. Pag sinabing skeptic kasi, kailangan mo lang ng proof talaga. Paniwalain mo ako pa. Oo. Ano Kasi- pa? kasi Anong yun elemento ang- yun, pra? Sorry. Kasi yun ang madalas na sakit ng mga Pilipino, yung mapaniwalain. Oh, tama. Yung auto-paniwala agad pag may sinabi na, di ba pati sa mga politiko ganyan din. Nako, Di ba? don't get us started. Kasi ano yun kasama sa problema natin mga Pilipino yun eh. Yun yung pilit na inahatid ko message sa mga tao. So talagang ano ka lang, real talk. Kumbaga. Ano yung nakita nyo dun? Anong elemento? That time, may nakita akong malaking shadow dun sa area. So, yun nga yung problema eh. Pag tinuturo ko lang at ako lang yung nakakakita, wala naman ako magagawa eh, di ba? Kasi nakikita ko eh. So, kaya willing ako na mag-invite ng mga katulad niya para hindi lang ako, kumbaga, kung sinasabing nababaliw ako kasi nagtuturo ako, nung napatunayan niya, dalawa na kaming baliw. Ito nga yun na, Sayang. Yung The more ba, the merrier. yung ba nasundan pa ng isang... madami sir, Ano madami na na. yung sunod after nung Big Bridge? Yung sa may bandang Clark, yun. Documented naman sa video yon kasi may tinuturo si Sir Ed na bata doon sa loob. Then ako, pumasok ako mag-isa. Di nagvi-video ako noon. Meron siyang goal. Ang goal niya is kuhanin yung mga... Kasi ang goal ko noon, dahil nga hindi pa siya ganun ka-believer, sabi ko, hanapin ko yung mga spot kung saan meron. Maglalagay ako ng markings. Ito na yung mga tropa mong... Nagkataon na wala kaming anything na dalang pwedeng pang mark. So yung mga ganito, nakapilas-pilas lang na ganito. So medyo maliliit. So nilagay ko lang yun sa spot kung saan meron. Meron. So siya yung naghanap noon. So the rest documented is... sa video yun, makikita niyo naman sa channel ni Sir Ed. Ano yung pinaka-natakot ka? Yun yung part na yun. Kasi Bakit? ang nakita ko talaga sa kanya, vivid eh. Babaeng bata na talagang kung ano yung katulad ni ma'am, ano, kung ano itsura ni ma'am. Hindi, hindi mo kapunta sa Naalala ko lang kasi babae yun eh, na mahaba ang buhok niya talaga eh. Nandun yung Kita yung mukha? yung buhok niya nasa Oo, sa harap. parang sa dako yung itsura. Pero ganun. nakikita yung ilong tsaka bibig. Parang flesh and blood talaga siya. Tapos, nung nakita ko na, tumakbo na ako, sumigaw ako nung sarili, di ba? Oo, sumigaw siya. Di, Paano yung sigaw Pinagbintangan mo niya nun? kami noon. Na Panoorin kami nyo na. doon.
Talagang halos mabaliw ako noon. Tapos paglabas namin, tinanong ko sila, wala ba talaga kayong pinapuntang tao dito sa gilid? Lahat ng crew ni Sir Ed. Magsabi kayo ng totoo, meron ba talaga dito sa gilid? Wala daw eh. Tapos nung ni-review namin yung camera, cloud lang talaga siya. Cloud. Sa Puti. mata, flesh and Puti. blood. Oh, puti talaga na, sir, di ba? Yung ni-review namin. Pag ano ba kinakausap nyo, Sir Ed? Kung bakit siya nandun, ano Yeah, yung rason? yeah. Anong rason? Kausap Anong kwento mo ba, Sir nun? Ed? O takutin mo lang, ha? Ayaw maniwala sa akin yan eh. Dilaan mo sa May batok. ano na kami doon. May understanding na kami noon. Mayroon na kayo understand. Sabi ko, may papupuntahin ako dyan at ako. Sige, Ed, kami na bahala dito. Oh, may... Gusto mo may dugo sa mukha? Oh, sige, sige. Oh, Sir Ed, naka-lipstick ba yung multong bakla? Yung na-encounter ko, hulas na eh. Wala na. Hulas na. Nagkalat na sa bisngi. Oo, hulas na. Araw na yun. No? Kakaraw. Pero kinakausap niyo po ba? Inaalam niyo yung istorya ng mga ganon? Actually, yun naman yung goal. Anong istorya ng babae doon sa building? Doon sa Clark kasi, yung bata, during that time ng investigation, naririnig ko lang na nagsasalita siya ng mama, hinahanap niya yung mama niya. So, usually ganun naman eh. Kapag merong unfinished na business, yun ang Natutulungan niyo hinahanap ba yung niya. ganon? O Most of the time, meron namang pero kasi marami din na ayaw eh. Kagaya itong mga uploads namin, pakipanood lang po. Nakikiusap na po. Makipanood po yung panoorin yun. pasubscribe na rin po sa aming mga so itong channel. episode na to na may natuldukan nyo naman yung nung nagbumultong bata. Oo. Ay, ganun naman yung ginagawa namin. Kaya nga ako, kaisa niya ako dun sa kasi may mga fake ghost hunters na yung bahay ay nabakante lang ng mga 2 linggo, haunted na sa kanila kasi walang tao. Tapos papasukin nila, gagawa sila ng mga kalabugan dito, solo exploration, Kadamay. pero yung kasama nandun sa labas. Mga ganun. Tapos bubullshitin kami na, sige nga, mag-solo ka nga. Eh kayo nga, hindi nga nakasolo, tapos pagsusolohin mo kami. Ikaw, nagsolo? Anong solo? Yung solo na pupunta Solo ka sa lugar. exploration. Wala kang kasamang Kala ko. Ako. solo. Iba yun. Hindi ganyan! Hindi ganyan solo, Brad. Oh, itapat mo yung dowsing rod mo doon. Meron na ba kayong solo nga na biyahe na kayo lang? Na kailangan? Yung pag-explore, nung nagsisimula ako, kasi nung nagsisimula ako, hindi naman uso ang cellphone na may camera. So ikaw lang. Paano yung sinusulat mo na sa papel? Hindi, kasi by experience lang eh. Kasi kung gusto mo lang ma-prove, o Kung meron. during that, nung nagsisimula kasi ako, baka mas skeptic pa ako sa kanya eh. Oo. Kasi that time, pag naririnig ko yung kwento, may nagpapakita doon. Sabi ko, totoo ba yan? So ang gagawin ko, instead of makinig ako ng chismis, puntahan ko na lang yung lugar. Bantayan ko, abangan ko, kung meron talaga. Anong unang encounter na natakot kayo talaga? Na nalaman nyo may powers pala kayo? Kakayanan? Matagal na yung panahon. Wag na lang natin balikan kasi baka mahalata yung edad nila. No? Pero natakot talaga kayo yung unang Yeah. encounter nyo? Bakit? Anong Tapos ginawa? dun sa bahay na pula, buo pa siya nun. So, Yun sa Bulacan po yun. yeah. Yun kasi, nung time na yun, hindi pa masyadong marami yung dumadaan. So, tapos madamo, mukha talaga siyang nasa gitna ng bukid. Pero ngayon, biglang lumapit na siya sa highway. Ewan ko ba kung anong ginawa ng DPWH eh. Lumapit bigla. So, Doon din tayo ganito. So, nagpunta kami doon. Magkakaibigan kami, 3 kami. Tapos, ang goal namin, magkanya-kanya ng kwarto. Yung doon siya magdamag, dito ako magdamag. Para ganun. makapagsolo. Yan, para makapag-solo. Makapag-abang. Saan yung pinag-usapan ng tatlo? Doon ka sa kabila sulok ka. Dito ako, doon ka. Play mo na. So, tapos, Walang lilingon, ha? ang ginawa ko, bumaba ako kasi masyado pang hindi pa masyadong madilim eh. Bumaba ako kasi may naririnig akong kumakalus ko sa baba. So iniisip ko kasi baka mamaya may ibang tao na pumunta doon. Tapos tatakutin kami. So bumaba ako. Pagbaba ako, punta ako ng kusina. That was the time na naggulat talaga ako kasi literal na paa yung nakita ko sa harapan ng mukha ko. Parang Parang nakasabit. yung nakabitin. Nakabigti. Yes. Oh. So, yun yung time na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko eh. Kung uuwi na ba ako, lalabas na ako. O, puput massage niya. Tatas yung pantalon.
Pinot massage eh. No? Iniisip ko kung yun na, yung kung aalis ba ako, tatakbo ba ako. Pero mas pinili namin na magstay ng bukod-bukod. Kaso iba talaga eh, iba yung pakiramdam eh. Pagka actual experience, iba talaga. Meron ako idudulog. Hindi, ito po kasi nangyari kay Muman. Kasi nandun siya sa bundok. Tapos, itong gagong ito, hinahamon yung mga elemento sa bundok. Nasunog yung clutch. Nasira. Nasaan ba yun? Moments ng pagkabitaw niya ng... kung may... Ano sinabi mo? Wag na yung kay Duterte. Wag na yung kay Duterte. Hindi natin alam nga. Ano yung sinabi ko? Yung sa White Lady. Kung Yung merong... mas dumami yung multo nung panahon ni Duterte. Hindi ba yun? Hindi, yung sinabi mo talaga. Yung bago, yung Yung pag bago nyo may mamatayan ng cardboard ni sasakyan. Duterte. Kung may white lady dito. Pwede ko ba ikwento dito yung Hindi, wag na doon context lang ng sa part story? na may White Lady. Yung nag-iisang bakla sa... Hindi, kwento mo na. Sige, para may pinanggalingan. Or pakwento mo doon sa masama. Roger, Jay, ano ba sinabi ni Muman? Di ba parang hinamon niya yung mga elemento sa bundok? Hindi, kasi Hindi pala eh, wag na. Wala pa! Wala pa! Ano? Paliwanagin mo. Sige. kung yung masamang ngungo ang sasabihin niya, Hindi, parang ganito ata yung naglolokohan kami. Hindi natin sure kung white lady yan o nag-aabang ng 150. Tapos, may hinamon ka eh. Eh, kung sasakay siya, kailangan makasakay siya para malaman natin. Tapos biglang tumirik yung sasakyan. Pag ganun ba, para sa mga taong palabiro, kasi ako nangyari rin sa akin yan. Sa elevator, parang 2:00 ng umaga sa Days Inn Hotel yun eh. Sa, di ko na sasabihin Ito kung yung saan. kinuwento ko eh. Kaya sa na-void yung Batangas. warranty eh. Parang sa elevator ng hotel. Ano mo lagi kinikwento ni GB ang Days Inn Hotel na yan? Sirang-sira na yung business na yan. Kasi totoo. Totoo siya. Ewan ko kung meron pa. Pero sabi kasi nila, may multo raw doon. So nung umuwi kami ng 2:00, nasa elevator kami. Sabi ko, sige nga kung may multo ka, magparamdam ka. Tapos, ang floor namin, second floor, umalog yung elevator. Tapos, binaba kami sa third floor. Tinaas kami sa third floor. Tapos walang tao. Tapos sumarado lang ulit yung elevator. Tapos binaba kami sa ground floor. Tapos 4 kami, nagtakbuhan kami. Tapos sabi namin, nagloloko yung elevator. Para mas ma-visualize nila. Ba't yun ang pinagtatawalan siya? Totoo po yun eh. Tatakot ko eh. Kung Yung ganun, na ba kayo nakita tumitiling malaking tao? kung ganun talaga yung malamang nakakatakot talaga. Oo, diba? Kung yun yung level. Ay, labas yung tili. Hindi, pero... Teka, doon muna tayo sa kwento ni Muman. sige. Hinahamon kasi. Doon sa Oo. nakahamon. Ito ba elemento o hindi? Usually kapag ka po ganyan, sa totoo naman, this is real talk naman, na ang mga elementals, they are created being yan. So, hindi yan kabilang dun sa mga multo. Iba yung elemento, iba yung multo. So, yung elementals, meron talaga silang kakayahan na umawak ng bagay, manira, kaya nila yon. Unlike yung mga ghosts. Yung mga ghosts, only the poltergeist can touch objects. So yung sa bundok, ang... Posible, yes. Elemento. Posible Elemento. po. Kasi nagbitaw ka ng salita na Naghahamon siya eh. dayo ka doon sa teritoryo, so parang ganito, kumunta ka doon sa kanto, tapos sino matapang? Nung naglabasan, wala ka nang ginawa. Diba? Pero, Yan. hindi, kasi sa point of view kasi ng skeptic, lahat naman kasi pwedeng nagkataong mangyari. Oo. Hindi Sa, kasi sa loto nga, may tumatama, hindi naman paranormal yun eh. I mean, ibig ko sabihin, doon sa nangyari kay Sir, pwede naman nung time na yon ay saktong nasira. Coincidente. Kasi nangyari kasi sa... Kaya Talaga kinuwento ko hindi din siya yung... marunong mag-drive. Oo. Hindi siya talaga marunong mag-drive eh. Ano sa Pero- tingin niyo, Sir Ed? Kasi pangalawang kotse na to na clutch din eh. Oo. No, yung isa... Mukhang tama yung... Kasi may evidence eh. Meat busted. Oh, di ba? Si Sir Ed na nagsabi, hindi ka marunong mag-drive. Hindi elemento, kundi hindi ka marunong mag-drive. Kasi may evidence eh. Parehas clutch yung... Oo nga. Pero automatic yung una, Sir Ed. Yun na nga ang masama. Ano nga. Paano mo nasira yung Walang isang clutch yun eh. automatic? Hindi, Yun na pero nga.
Doon ako napatanong kung dahil hinamon, merong pumalag. Kasi ganun din yung nangyari sa akin, hinamon ko eh. Parang tinawag ko eh. Pero alam mo yung nakakatakot doon? Nung bumaba sa ground floor di lumabas na kami sa reception, yung guard, ihahatid na kami sa kwarto. Nung pagsakay namin dun sa elevator, di 5 na kami. Overload na. Max capacity 8. Parang ganun, 6, ganun. Pero ayaw na kami, ayaw. Ilan kayo? 3 ba kami? Parang 3 kami or 4. Tapos dumagdag yung... Hindi, 3 lang pala kami, sorry. Tapos sumama yung security guard. Nag-exceed limit. Ano po size tong guard? Parang kasing laki nito ni Muman. Pero hindi kami magkakasama. May maliit. Si David Hopper kasama namin. Yung malilit lang na tao. Tapos over limit na. Tapos sabi ng guard, mag-divide na lang. Hiwalay muna kayo. Ito muna yung hahatid ko. So parang natakot ako kasi parang merong nakasakay pang iba doon sa elevator kaya nag-exceed, di ba? Tapos natakot kami. Tapos yung kasama ko sa kwarto, naganap na lang sila ng GRO sa labas. Pero sa isang kasi sir, sa isang punto, no, hindi dapat mag-exceed kasi wala namang weight yung Wala. Pero wala ayaw namang talaga. weight yung spirits eh. Multo kasi yan eh. So they float. Hindi pa pwedeng hawakan niya lang yung Hindi bibuton. Or Kaya ako tinanong kung ano size tong guard kasi baka Baka mataba. nakuha niya yung 2 size na sobra. Tama. So at least, Halimbawa, alam mo yung naman. maganda, pag magtatanong ka ng ganyan, kuwari kay Sir Ed, nawawala ngayon yung takot sa, kuwari, kinuwento mo yung nangyari sa'yo, tapos bilang sabihin niya, tanga ka lang mag-drive. Ay di, Yung kasi, sir, di yung wala kang tinatawag kakatakutan na, na multo, di ba? Yung sir kasi tinatawag na confirmation bias. Pagka halimbawa may, let's say, hinulaan ka, sinabi ng manghuhula sa'yo, mamalasin ka ngayong araw. Kahit nakapulot ka ng 1,000, hindi mo iisipin na swerte yon. Hahanapin mo pa rin yung malas. Yung sinabi sa'yo. Ang malas doon yung nakalaglag ng 1,000. Kaya pag may nangyari sa inyo, ay baka ito, confirmation bias kasi yun. Sometimes. Naalala ko, nagtrabaho ako sa building sa Ortigas, yung Strata 2000. Sige, sirain natin lahat ng mga building na yan. Oo. Siraan natin lahat. Joke lang. Ano meron? Then top floor ako, 21st floor eh. Tapos bago bumaba yung elevator, may 13th floor yun, lagi ko yung pinipindot. Para pagbaba, kung may kasakay, bubuka yung 13th. Anong meron sa 13th floor? Wala. Pero very considerate kasi hindi naman makakapindot yung multo. So at least kung may bababang multo, edi si Rems na yung pipindot. Totoo. Parang bodega yata yun, pero... Kaya ang abala nito kasama sa elevator, nagmamadali ka na, pipindutin pa yung mga floor na wala namang bababa. Pero totoo ba yun, yung 13th floor? May na-encounter na po ba kayo sa ganyan? Well, yung number 13 kasi kino-considered lang na malas, no? Pero sa totoo wala naman. Hindi naman siya malas. Actually, na-associate lang yung number 13 nung mga panahon ng pinagpapatay yung mga Knights Templar kasi it was Friday the 13th. So doon lang kinuha yun na malas. Pero kumbaga usaping number religion lang na siya. yan. So out na Ang muna ito, tayo. sa mga multo, itong mga multo ba merong mga talagang kasama lang natin araw-araw dyan na paligoy-ligoy, walang ginagawa, observer. Yes. Ito na the magic, tanong to. Dito, Sir Ed, kasi ito ay 12 years na bakante na walang gumagamit nito. So, yung mga ganong klaseng 12 years na bakante, may Tambak lang, ganyan. pagkaanuhan ba yan? May chance na pamahayan? Yes. Meron. Gano'ng katagal? Kasi sabi niya kanina yung mga poser na, di ba, Ghost Hunters, 2 weeks lang, may multo agad. Gano'n ba katagal Babalik dapat? yung may-ari ng bahay. Tangina nyo, Dahil na kami nagbakasyon lang Japan! kami! Gano'n ba katagal mabakante ang isang lugar para pamahayan? Well, wala namang eksaktong tagal eh. Hindi naman pinag-uusapan yung tagal. No? 3 years na to. Pero pwede wag na lang dito. naman yung mga araw lang o linggo lang. Wag naman yung ganun. Kasi ang pinag-uusapan is yung energy ng lugar at saka yung mga event na nangyari. Yung mga event. Halimbawa, ito 12 years na nabakante pero during that, bago ba nag 12 years, ano ba to before? Kakaoke. Diba? Kakaoke bar. Karaoke bar. Na may GRO. So less likely. Okay, so sabihin na natin gano'n, no? Karaoke bar siya, tapos ano ba yung mga nangyayari inside the karaoke bar? Kanta. Wag na. Back natin, So
So, Mga conversations. conversation. So, Pero what minsan may if- sumisigaw din eh. Meetings. Happiness. Yeah, Happiness. Wholesome entertainment. Wholesome. So, sabihin na natin na during that time na nag-ooperate siya, what if may mga nandito na nagpupunta rito, during that time ay nagkaroon ng mabigat na problema, nag-commit ng suicide or anything na negative. So, dahil naglinger siya din sa lugar, may possibility na yung kanyang negative emotions ay maging imprints nito, maging residual energy ng lugar. So, yun, pag sinabi natin residual energy, halimbawa, yung sa table na yan, dyan, natatakot na si ma'am kasi palaging dun yung natuturo. Halimbawa, yan yung table na yan, halimbawa yung dating umupo dyan, eh, siya yung namatay, siya yung nagkaroon ng negative vibrations, so siya yung mag-iiwan ng residual energy dyan. Pero it doesn't mean na kapag nakita mo yan, o halimbawa, nakita kong bigla nandyan, o nakita nung kahit sino rito na merong nakaupo dyan, it doesn't mean na nandun siya. Projection lang siya, para siyang recorded memory nung chair at saka nung table. Congrats pare, may inuupuan ka ngayon. So, pwedeng ang isang multo po ay pwedeng mag-appear sa iba't ibang lugar. What do you mean? Kung the same goes, hindi pwede. Doon lang siya sa kung saan nangyari. Kung saan. Kung saan nangyari. Nagliligaw. At katulad nung ano, Meaning po ba, pag kunyari, kailangan dito siya namatay? O hindi Hindi naman yung eksaktong dyan namatay. Kung meron siyang memories ng lugar. So, Yung ba yung, yung ba yung pamahiin kaya yung kako ng patay ay dinadaan sa bahay, di ba, bago daan sa cemetery. May ganun, di ba? tapos Parang sa sinusundo. bintana inilalabas, yung Ha? mga ganun. Hindi. Tapos babatoy ng coins. Ay! Mabasa. Sa bintana nilabas, sa kondo ibinuro. Fourth floor. Di ba? Baka ganon. Saluhin mo! May ganun nga eh. Napapansin nyo, ay dinadaan yung kung saan. May mga transaction ka bang gusto mong makipagkita? Parang, teka, ano ba yan? Ano ba yan? parang scam. Batang yan. Hindi, kasi pag mga ganyang meet up, maganda yan sa Deli Snack dito sa Century Park Hotel, Manila. Saka syempre, networking. Bakit hindi? Hindi naman natin discriminate. Swabe ang usapan at tambay kung masarap ang pagkain. Yun lang naman yun. Meron ba diyang kape? Meron! Meron ba diyang sandwich? Meron! Meron ba diyang cakes? Meron! Meron hidden gem and fill? Wala ba? At tanong mo ako nung meron, pag every 6 to 7 p.m. every day, 50% off. Ay, anak na, tatao. Teka, o saan ka pupunta? Tapos pag Cool Pals Patreon ka, may 10% off. Di mo na kailangan magantay na 6 to 7. Automatic pag Patreon ka. Sorry no, hindi ako 10% umalis. off na. Kasi sayang yung adlib niya. O, saan ka pupunta? Alam ko na. Pupunta ako sa Deli Snack. Galing ah. Hindi na ako nagsalita eh. Tama yan. Naalala ko yung yung sa Baguio natin. 'Di ba, yung meron kasi kaming vlog na parang naghahanap kaming makakausap na kaluluwa noon, Sir Ed. Tapos Tama yung energy. na nakausap namin siya na kinonfirm na may namatay daw po doon. Natake. Tapos siya yung nagsasalita doon sa recorder. Oo, yung energy niya nandoon kasi doon siya inatake, kinuha ng taxi palabas. Pero namatay sa ospital. Ang nakuha po sa recorder na boses ay paabot nga nung chicharon, sabi nung... Kay Lilo. Kaya kinamatay niya, atake sa puso. Isa lang naman, sabi nila. Paabot niya ng Nung kinakausap namin siya, parang naghihintay siya ng Sino taxi. yung nag-conduct ng Si Dion Fernandez ng sa Baguio. So parang so gumamit kayo ng spirit box. Yes. Yes, opo. Spirit box. Tapos yun, merong siyang nadedetect hanggang sa binuksan niya yung yung nakaka-detect ng parang low frequency. Ano, app ba yun? App ng cellphone? Hindi. Pag app ng cellphone. Ano siya? box talaga na Parang may radio frequency, ganun. Opo. Yes. Kasi parang Ano may sinasabi si Sir Ed kanina na imprint eh. Dalawa kasi yung uri ng hunting, di ba Sir? Intelligent tsaka residual. Ang residual kasi yun yung recording sa surroundings, yung pwedeng, di ba, wala namang multo ang typewriter, may naririnig ang typewriter. May gripo kang bumubukas.
mga recording yun ng past. Yung mga nangyari in the past. Yung mga ginagawa nila noon. Pag intelligent, yun yung nakakausap mo. Yung, sir, yung diba? intelligent, ito yung nakikipag-interact. Yung mga interactive Oo, ghosts. di ba nakakausap namin siya? nun? Paano siya nagiging intelligent? Paano siya nagiging residual lang? Parang meron bang antas ng pagkamatay na bayolente para maging intelligent? Ganun? Usually, yung mga intelligent na, yung mga interactive, sila yung mga may unfinished business talaga. Yung gusto nilang mag-hunt doon sa lugar kasi may hinihintay sila o kaya naman meron silang bad memories doon sa lugar at talagang may masamang nangyari sa kanila. Like for example, doon ni-rape yung isang tao. So, paulit-ulit yun. Paulit-ulit na, dahil hindi siya tumawid, hindi niya iniwanan yung lugar, mag-hunt siya doon. And that, through time, nagkakaroon siya ng yung galit. Yung galit kasi yung emotions kasi is negative energy. So the more negative energy, mas lumalakas. Mas nagpipid siya. Kalimbawa, tapos pumunta ka doon sa lugar na yon, malungkot ka, masama ang loob mo, naiiwan mo doon yung lungkot mo, yun naman ang magpipid ulit sa kanya. Ito ba nasasalo nyo pag pumunta kayo? Yung ramdam nyo yung energy na yan? Yeah. Ano yung pinuntahan nyo na sobrang hinang-hina kayo na hindi nyo nakinaya? Meron ako napanood yung last year, yung sumusuka kayo. Sir. Galing siya sa party nun eh. Putan lang! Pansit malabon pa yung pulutan. Kasi di Baka ba, pala paghaluin yung mga di ba jeans. may kasabihan naman, susuka pero hindi susuko. Sumuka na lang. Maganda. Pero nakita ko rin yun eh. Parang nasuka nga So kayo. it was dun sa Paco Park, case from KMJS na nung nag-investigate kasi ako doon, yun nga, yung mga tao unang-una, wala naman silang idea bakit ako nagkaganon di ba? So, to explain things. Nung pumunta kami doon, wala akong idea kasi sa case. Yun yung ever since, pag nagsushoot ako ng KMJ, sinasabi nila scripted. May mga nagsasabi, scripted daw. Pero, ako yung magpapatunay at even lahat ng crew na nakakasama ko sa KMJS, hindi po scripted yung ginagawa Ay, namin. dyan yung debunker mo eh. Ngayon, Hindi po magpupunta siya ka. scripted. Hindi siya scripted. Kumbaga, as is. Kaya nga nagkakaroon ng kung scripted yan, bakit magkakamali pa ako yung slip of the tongue? Diba? Yung merong case na yung basaan tubig, yung ginagamit na memes pa. Bakit nga basa ang tubig? Kasi hindi siya tuyo joke lang. So, yung ganun po, yung Paco Park, Ano ba dapat ang gusto niyo sabihin nun? Wet ang water. basa ng tubig. Basa ng tubig. Oh. Yes. Kasi slip of the tongue yun eh. Lahat naman tayo nakakaranas nun eh. Oo, lalo na si Roger. Kasi intense yung sitwasyon nun. Minsan tinatawag ka ng nanay mo sa pangalan ng kapatid mo, di ba? Madulas yung lugar, Or kumpare. nagsushoot ka, madulas ang lugar, at the same time, kailangan mo magsalita, medyo umuulan, so halo-halo na yung Oo, nangyayari. emosyon, tsaka yung sasabihin. O yung sasabihin mo. Tapos yung case kasi, is yung, ewan ko ba doon sa gumawa, doon sa Nag-research. yung sumusuka ng palaka. Hindi yung sumusuka ng palabas palaka? nung pinuntahan namin. Didibang ko kasi yon. Sumusuka ng palaka daw. So dapat, para mapatunayan natin, totoo bang sumusuka ka ng palaka? So, tingnan muna natin yung paligid. Tama. Saan mo nakuha yung palaka? Bakit ka sumuka ng palaka? So, that time, I was investigating yung paligid. Katabi sila ng parang patubig, bukid. So, definitely, ang daming palaka pagdating ng hapon. Tapos, ito yung nag-viral na pag sumusuka siya, tinatakpan niya ng towel yung bibig niya. Pag bukas ng towel, may palaka. Wow, galing ng magic ah. Pero, ay tanong ko lang, Sir Ed, saan kaya sila naglalaba? Yung mga spirito? Dahil puti ka doon. Baka kaya na ng laundry. Hindi gaganda eh. Wow! Hindi. Sir, hindi kikita ang laundry sa kanila eh. Kasi mapansin mo, lagi na lang white lady, di ba? Ang puti-puti ng damit nila. So, Ariel gamit. hindi Yun sila ang original na naglalaba. gulat ka, no? Oo, gulat ka. Kailangan Kasi si Multo puti eh. kagad. Tangina. Gulat ka, no? Puti kagad yung damit nila. Well, yun, may explanation din doon kung bakit white lady, bakit black lady, mga ganon. Bakit po? Hindi po ba nare-retain yung mga damit nila? Stripes lady, gano'n. Hindi O, kasi, diba? Checkered. Off-shoulder, off-shoulder Checkered lady. lady. kasi magandang tanong yun, kasi kung namatay ka na naka-stripe ka, tapos nung nagpakita ka, bigla ka na lang nakaputi. Oy. Diba? So, the reason kasi is that, hindi naman talaga damit yun.
it was a silhouette. Yung parang ilaw lang yan, light lang. Kasi yun ka na lang formless. So pag nagkorte ka, sa malayo, pag tiningnan mo, may nakakorte na ganun kasi yun yung emission Kasi Balikan sayang natin- naman yung forma mo, di ba? Oo, di bali wala pala kapag nilagay ka sa atauli, ba't magbabarong ka pa silhouette din naman pala lalabas. Yun na nga. Tapos meron pa kasabihan. Pagsuot ka ng pula para hindi ka lapitan. Yung nabubuhay yung tao, may favorite niya pula. Tapos nung namatay siya, takot na siya sa pula. Ano Oo kalokohan yun? nga. Pwede kang lapit. Diba? Pwede kang Ano nga pa nagkaiba ng white sa black? Di ba may sabi niyo black, may black Yung, rin. yung actually, merong slight difference lang naman. Usually kasi kapag yung mga black yung nagpapakita, omen naman ang tawag doon yung omen. Yung nagpapakita. Parang Ayun pala yun, no? Pag nakakita ka ng multo. para Black ano, American. sa Dora the Explorer. Para ano yon pag nakakakita kasi ng kulay black yung suot, yung black lady daw, no? Kadalasan kasi may mga nangyayaring hindi maganda. So ito ay parang signals. O pangitain yan. So signo siya. And then sa occult, sa explanation, it was not a ghost. It was an angel of destruction na magpapakita dun sa lugar kung saan merong mangyayari. Porket ba black sila? Halo ka. Sir Ed, Oh, man! Sir Ed, yung part nung dun sa, ba't ka nasuka? Yun, Kumain ka ba ng, tinry mo kumain ng palaka? Nakita niyo yung palaka, yung palaka. Oh, Hindi, shit. yung sumusuka ako na nakikita sa videos is Paco Park. Paco Park. Anong ano naman noon? Kaya ako nasusuka that time kasi una-una pinapahanap sa akin hinahanap ko yung source, yung pinanggagalingan, kung ano yung nagpaparamdam. Kasi ang kwento, yung Umubula. Nasamid lang eh. Tubig. Ako ang kwento malapit kasi, eh. yung guard kasi, nananaginip siya. Merong sinabi sa panaginip niya, may sinabi yung pangalan ng babae. Esophagus. Sinabi yung pangalan ng namatay, tapos parang nagpapatulong doon sa guard. So pagpasok ko doon, hinanap ko yun. Nagawi ako doon sa part kung saan siya talaga nakalibing. So exactly, nung nahawakan ko yung pinaka-nicho niya, biglang naramdaman ko, nagbago yung pakiramdam ko. And then, yung pala, yung kinamatay niya is yung sumusuka siya ng dugo before. Yung Parang namatay siya. na Pinaramdam na. experience niya sa... Energy ng ano. Ano Pero pong okay lang nangyayari naman kayo ngayon, ngayon. Sir Ed? Yeah. Kini-clear lang natin, ano. Inuubo lang. Ito kasi. po, may tubig po. tayo, tubig dyan. Sir Ed. Kinakabahan ako, ah. At Hindi Sir na Ed, to kasama sa resibo, ha? Opo, hindi po yan. Sir Ed, dito ba sa Sela, di natin na ituloy, meron ka bang nararamdaman dito? Sa VIP, isa ka nakaupo kanina. Well, usually naman kapag nararamdaman ko naman kagad. Dito wala naman. Safe. Wala dito? Dito wala. Safe ka na. Dapat lang Senate ko, pag Ghost Project, no? Wala kang Ghost Project, safe ka na. Salamat, Marcoleta. Pero sa mga matatakotin, kasi sa mga cool pals na matatakotin, paano yung pwede natin sabihin sa kanila itong lugar na to, pag nandiyan ka, huwag ka matakot. Kuwari, pupunta ka sa, bibisita ka, naglalakad ka sa madilim, mag-isa. Ang unang-unang tumatakot kasi sa atin yung imagination natin. Una-una yung ganito, no? Pag nanood kasi tayo ng movie, nakatatak na kagad sa atin yung itsura. No? Pero where in fact, kapag sa totoo, in reality, hindi naman ganun yung itsura nila. Kaya lang, alangan namang ipalabas mo sa movie na blurred lang yung mukha. Wala lang itsura, walang dugo. Na-aksidente nga. So, pero in reality, yung mararamdaman mo, kung makita mo man yan, hindi ka naman yan kaya saktan. Kasi nga, recorded memory lang siya ng lugar. So, ang papatay sa'yo is yung takot mo dahil pag tumakbo ka, posible kang maaksidente. Yun lang naman. Pero, it doesn't mean na pag minamatay doon, katatakutan mo na. Hindi naman laging ganun eh. Hindi ka rin naman kayang galawin yan. Kasi wala naman sila talaga na doon. Alaala na lang nila yun nandun. So, yung para doon sa mga matatakutin, yung imagination natin. So, wag yung pag nakakita ka ng madilim, naisip mo na kaagad may multo. Nagugulat ka pa ba, Sir Ed?
Ma! Pag kumakatok Tapos yung inatake siya. pag kumakatok yung naniningil ng nagugulat. Sir Ed, may mga nararamdaman daw yung mga staff namin dito sa Gutom. Kasi hindi namin pinapakain yung mga yun eh. sa area na to. Si Ivan may sinisenyas eh. Ano? Ay, kwento mo doon. Pakwento mo. Jasper. Oo, Jasper. yan. Kasi hindi. Si Jasper na vegan na kulang sa nutrients. Mumultuin yan, vegan yan. Baka minumulto ka lang ng mga vegetables. May buhay din kami. Ayun po, Brother Ed, may nasusulat ba? Parang tungkol ano to ah. May para sila kanina. Ano yon kapatid? Meron po kasi one time, dito po meron po kaming tech booth pa dito sa likod. Yes. Meron po ding doon, screen door. Tapos doon po sa part na hagdan, meron po ako nakitang Labanos? gulay pala. Uy! Kinain niya. Yung screen door po, tumunog siya. Tapos paglabas ko, ang naaninag ko na yung bata na na pumasok doon sa pinto. So yung ginawa ko, pumasok po ako doon sa loob, maikutan kasi siya eh. Tapos pagpasok ko, wala namang pumasok. Ang nandun lang pala sa loob, si Sir Rems. So, nung time po na yon, nakala ko, ang una kong hinanap, baka may dala yung host na mga anak nila or something. Kasi maliit lang siya na nakita ko, tapos mabilis lang na pumasok dun sa Laki ba ni Roger yan? Oo. Kasi si Roger, mukhang bata to. Nakita mo na siya yung picture na nakaubad? May nagsabi na sa akin yan, lagi kang may kasamang atab sabi. Pag ganun ba, malikmata o meron? Well, Ano yung mga yun signs nga yung dapat? sinasabi ko, hindi naman sila palaging nandyan. May possibilities, that moment na nakita niya, baka may elementals na pumasok lang dito. Kasi kung territorial yan, uulit-ulitin nila yung manifestation. Hindi lang one time. Ang sabi ni Sir Ed, kumain ka na ng karne. Okay na. So Wala mo wala sa naman. minudo. Wala yan. Magkarne ka ha. Beef and broccoli. Yeah. Sir Ed, nakakita ka... Ay, meron pa bang gustong mag-share? Oo. Ayun, meron dun sa likod. May pila ka malapit. Ayan boss, sige habang naglalakad. May experience na ba kayo, Tinawag sir? lang yung waiter. Sa Sir Ed, may experience na kayo dun sa mga sinaniban? Oo. Yes, medyo marami na. Ilang percent ang totoo, ilang percent ang nagpapakyut lang sa'yo? Kinikis lang niya sa noo, no? Maraming sanib-saniban lang. Marami yung psychological o yung mga hysteria lang. At madali namang malaman yun. Paano Kasi- nyo nalalaman? May pattern kasi kapag ang sanib mo ay entities or spirits, may pattern yan. Ang tao, kasi there was one time sa isang lugar sa Bataan, nanggagamot kami doon eh. Nang kinukula, mga ganon. Oh. So, merong pinuntahan kami, may sanib daw. Sabi yun So, dahil hindi siya lumalabas ng bahay, lagi siyang nagwawala. Tapos, ang isang manggagamot kasi, meron tayong tinatawag na mga orasyon eh. So, kapag meron kang orasyon na ginagamit at dinidikit mo yung daliri mo dun sa tao, kapag ito ay negative entities, nasasaktan or nagre-react. Kapag tama yung orasyon. Okay? So, dahil nung dumating kami doon, tiningnan ko yung sanib kasi ginagamot na ng mga kaibigan ko. Sabi ko, walang sanib yan. Hindi totoo yan. Sabi niya, kanina pa namin ginagamot yun. Nagwawala talaga, hindi namin makaya. Sabi ko, ano lang yan, umaarte lang yan, hysteria yan. Baka mamaya meron lang yung gusto, hindi nasunod. Roblox. Tantrums lang. Roblox lang yan. Yung Yung gadget. yung sign sir kasi, pag conscious siya sa katawan niya, alam ba sinasaniban siya, tinatakpan niya yung palda niya, or may nalaglag siyang gamit. So para ma-check, iangat mo yung palda. Pwede. Good idea. Kasi yung sinasaniban yun, wala sa kanya dapat. Wala yun. talagang pakialam sa surroundings. Kasi yung kaya ko napatunayan sa kanila na hindi talaga sanib yun. Sabi ko pare-parehas tayong nag-aaral. Pare-parehas tayo ng gagamot. Pare-parehas tayo may mga gamit na kapag dinikit mo sa totoong may sanib, nasasaktan.
Tapos pare-parehas tayong may alam na orasyon. Sige, may ibubulong ako. Pero yung sinulat ko muna, ito yung ibubulong ko dito ha. Ito sa gamit na ididikit ko. Sinulat ko gano'n, tapos dinikit ko. Nag-react yung tao, nagwawala. Sabi ko, umuwi na tayo. Mas mabuti pa. Sabi, bakit? Wala na po yan, galing na po yan. Sabi ko gano'n. Tapos na po yung pag-iinarte ng anak ninyo. Sabi, bakit sir? Kailan pa po naging orasyon yung Vilma Santos? Kasi yun yung sinulat ko eh. Binulong ko doon, dinikit kong ganun. Pag dikit ko, nagsisigaw siya. Kailan pa naging Baka orasyon? Noranyan kasi siya. Baka. Kahit ako, magagalit ako eh. Problema, hindi naman niya alam. Na yun. Hindi niya alam. So, may mga Ay, ganun. ayan. So, dapat kasi meron kang ano. Oo. Yun ang gusto ko kay Sir Ed. Pag sabing ito, hindi to worth it o wala to, di-dismiss niya. Doon mo lalaman kung yung legitimacy ng isang tao, di ba? Parang wala to, niloloko lang tayo May nito. tanong si Roger. Sir Ed, Yes po. nandito po ako. Ay, nararamdaman ko po ang iyong presensya. Sir Ed, kasi di ba pagka tinataniban, usually nagbabago yung boses, di ba? Ay, bakit po yung dinidebunk nito? Hindi naman sinasaniban pero nagmi-Mickey Mouse yung boses. Hindi kasi yung pag sinaniban ka kasi, sanib lang yun eh. Pero yung part ng katawan mo, yun pa rin. Kaya I don't think na may logic na magbago yung boses nun. Paano nga kung ngongo nga siya? Oo nga po eh. Kung Tapos ang yung, sinaniban, normal naman. Tapos ngungo pa rin. hindi kung yung tinaniban, tapos naging normal yung salita, paano? Ay, Ay, huwag na lang nating tanggalin yung sanib. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify. And Sir Ed, pa-invite naman Sir Ed yung mga Cool Pals sa mga content nyo, sa mga yung lalo na yung mga dinidebunk kayo. Yes, para Paano po doon mapapanood po yan? Doon po sa mga patuloy na nang babash sa akin, tuloy nyo lang kasi diyan kayo masaya. Okay? Baka makadagdag po ako ng konting oras sa buhay ninyo. Yan. Dahil nagiging masaya kayo. Okay? Para naman po doon sa mga enthusiast ng paranormal investigation, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe at panoorin yung aming mga video sa Ed Kaluwag channel, YouTube channel ko po. And then sa Facebook page namin, pakipollow na rin po kami. Anong latest entry nyo pala dyan sa inyong page? Etong sa latest video namin upload kahapon, well, ang exciting part yung sa susunod pa lang. It was an exploration sa isang abandoned na bahay at talagang doon makikita nyo yung how does a spirit replies or responds to the gadgets. Na eksakto sa tanong, magre-respond. So ito po yung we're defying yung nade-defy natin yung question na do they really exist? Ang ganda. Okay. Sige, susubaybayan ko yan. Believer ka na ngayon, Bungo. Believer naman na noon pa. Kaya lang, syempre, madami kasi talaga manluloko sa Pilipinas. Ang dinidibang ko kasi, hindi lang fake yung video eh. Mas malaking istorya sa likod ng camera. Kasi merong mga pumipera lang talaga, lalo na yung mga manggagamot daw, mga ganon. Yung mga ghost hunter na Mga ghost hunter na yung ghost nila nakasayad yung paa tapos nadadapa. So yun yung mga dinidebunk na kasi. Oo. Pero ang nakakapagtaka doon, may naniniwala talaga Ang doon. problema kasi nakakabobo kasing panoorin dahil Paano kung pila yung ghost? yun, isa pa yun. Yung multo nila, kitang-kita mo na nakubot lang yung ginamit tapos nadadapa. Tapos pinipilit nila na yun na yung totoo. So alin pa yung hindi totoo kapag gano'n na yung totoo? Diba? Ang ginamit kasi comporter eh. Mabigat naman kasi. Lalo naman dito. Hindi kasi dapat ang gamitin lang talaga ng mga tao, common sense lang talaga. Hindi mo na kailangan maging expert sa kahit anong bagay. Basta may common sense ka, alam mong mali ang isang bagay. Huwag basta magpapaniwala kung anong mga nakikita mo. Ngayon, lalo na AI, meron pang Yun, AI. isa pa, number one. Yun nga mga mukhang taking, talaga yung nakakumot, sir, di ba? Ang daming OFW na biktima nun eh.
So ano sinasabi mo sa mga OFW? What do you mean na biktima ang OFW? Marami nag-sponsor, marami nag-ano. Oh, grabe yun. Hundreds of Papadalan thousands. ka ng pambili ng drone, pambili ng ganito. Kami nga, hindi makabili ng gadgets eh. Samantalang nagpapakatotoo at nagpapakapuyat kami, kaantay ng multo. Sila nandun lang. Sa likod ng bakuran 30 nila, minutes haunted lang. na daw yung bakuran. Nasa likod, critical area, pero nasa likod ng bakuran. Ganon. Yun nga ang madalas na problem sa atin, lalo na yung sa mga mahilig magpahula. Hindi ko sinasabing hindi totoo lahat. Somewhere out there may totoo. May pero gamitin kasi ang common sense kadalasan. Kadalasan hinuhula sa'yo yung mga bagay na alam mo na. Di ba? Yes. I also do tarot reading po, pero in my case, kahit anytime, anywhere, I can do it and I can prove it. Kasi una-una, ang ginagawa ko po sa sa tarot reading, kayo po yung magtatanong, hindi naman ako magtatanong sa inyo. Manood kayo ng isang YouTuber na manghuhula. Tanong ng tanong yun habang nagre-reading. Ano pangalan? Mickey Mouse. Code niya, Mickey Mouse. Ano yung pwede nilang gawin, Sir Ed, pagka naka-encounter sila ng Elemento o multo. elemento, nakakatakot, oo. Mga ganun. Ano yung pwede nilang maging... Tama ba yung asin papalibot sa bahay? May mga points na yes, yung asin is totoo yon, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Lalo na kung magluluto ka ng di ba? Sa kailangan may asin eh. Huwag mo na itapon. Maraming way, no. Ang una-una, dapat bago natin paniwalaan ng isang bagay, tayo mismo yung subukan nating i-prove muna kung totoo o hindi. Kasi in my case, kahit nakikita ko na nga, minsan ako mismo, sinasabi ko baka hindi naman totoo. So dapat, tayo mismo yung maging vigilant para alamin talaga yung totoo. What's Mga the real elementong score? kaibigan ng tao, meron ba? Alin po? Mga elementong kaibigan ng tao, meron ba? Yes, meron. Anong mga elemento yung pag nakasalubong mo, hindi ka matatakot? Bukod kay Roger. Well, yung mga nuno sa punso na sinasabing nakatira sa punso, yan, kadalasan nakikipagkaibigan yan. Pero the true reason about, yung isa pa yun yung nakatira daw sa punso. Hindi rin naman totoo yun. Kasi Anay yun anay. lalagyan ng anay, that is true. Ang reason naman kung bakit tinawag na nuno sa punso, pag tinawag na nuno sa punso na nakatira. So, ibig sabihin po kasi, during the early days, early times, mga Pilipino, is talagang nakikipag-usap sa kanila. Literal, nakikita sila. It was written in the history na nakikita talaga sila. At kadalasan, nakatungtunga sila dun sa punso kasi yun, dahil maliit sila, para lang mag-level. So, through time, tinawag silang nuno sa punso kasi lagi sa punso na nakikita. Kung sa motor sila nakalagay, din nuno sa motor naman yun. Diba? Oo nga. Ang galing. So, mga nuno, may mga certain, kasi may mga kulay eh. Nuno May mga sa kulay ba uka yun? ng saging. Totoo ba yung may kulay yung mga duwende? Ganun. Yung kulay, it varies kasi kung ano yung work nila. Kumbaga parang sa tao, parang Ano po yung pang uniform. pera? Usually, sinasabi is yung gold, yung kulay na gold, yung parang kasi keeper sila ng mga treasure. So, yung iba naman, yung kulay green, so usually, keeper lang sila yung keeper ng mga halaman sa paligid. So, may kanya-kanya kasi silang ginagampanan. May rainbow, na... Pag may rainbow, tapos kahit ako, yun ang kakaibiganin ko kasi sakop niya lahat, di ba? Oo nga. Kanya na lahat. Oo nga, lahat ng kaserean, sakop. Yun. Maraming salamat, Sir Ed. Sir Ed. Nakakabitin naman yung usapan na ganito. Saya. Si Sir Bugo po, yung pong channel niya. Yes po. Panuurin niyo po. Hindi naman ako nag-i-invite na manood sa YouTube ko dahil alam ko maraming galit sa akin. Kasi laging binibintang nila sa akin, hindi ko ginagalang yung paniniwala eh. Pero nirerespeto ko po yung paniniwala. Ayoko lang ng mga peke. Yan. Tama naman. Kasi ang dinidibang ko po ay video, hindi yung paniniwala.
Tama. Para kang si The Masked Magician. Yung sa Studio 23 Nagsisiwalat, Kasi nagsisiwalat. sinasabi nila, yung duwende nila, kumakanta ng, ano ba yung, sir, yung On This Day? Justin Bieber. Kumakanta. Baby, baby, baby. Sabi ko, yung duwende na yung kabullshitan yun. Pero yung duwende itself, hindi ko maaaring pakialaman yung paniniwala nyo doon. Pero ano namang problema kung mahilig sa Justin Bieber yung duwende? Nagalit yung waiter natin sa... Bye. Logical kasi yun, sir. Ginagawa kasi nilang pinagkakaperahan nila. Tapos nagiging parang totoo na Doon ka nagagalit. pinapalabas Yung silang pagka- totoo. Meron nga OFW siya, may tama yung medical niya. Sinabi nung ghost hunter, magpadala daw ng 20,000 alay dun sa duwende. Yun ang iniiwasan natin. Tapos kakantahan lang. Tapos okay na, Tapos gagaling. kakantahan lang ng duwende, di ba? You know you love me. Sira ang kidney. Request lang pala ng mga kanta yun. Pero ginagrant nung karaoke ano duwende no? pala yung niya, kumakanta lang. Ano kulay yung karaoke duwende? Totoo yun. Oo, nakakaano nga yun. Anong page pala, Bungo? Sorry. Bungo TV sa YouTube. Pero di ko kayo pinipilit. Oh, dagdagan lang natin mga haters mo, huwag ka magala. Hindi, actually sa amin, baliktad. Yung mga listener namin, sila yung skeptic. Tapos sila, dati may in-invite kaming manghuhula, binash. Oo. Kasi nga, ang daming skeptic. So, Mickey Mouse. Oo. Hindi naman. Siya ba yun? Ewan ko. Pero parang nakatotoo Sino ba mga legit? May listahan ka ba ng legit? Hindi, ang inaano ko lang talaga, kasi yung pagiging legit kasi, hindi mo naman agad-agad mapuprove yun eh. Pag nagsisinungaling siya, dun mo mapuprove na sinungaling. Sino di Baldwin? Hindi ka tawa. Ang ginagawa kasi ng mga... ang ginagawa kasi ng mga hula ganito. Si Master Hans. Ang ginagawa ng mga manghuhula, mag-i-imbak yan ng reading eh. May masusunog sa Manila. Hindi nila sinasabi kung kailan yung date. May masusunog, may lilindol, ganyan-ganyan. Pagka isa-isang nangyari yung mga sinabi, nakakalkalin nila yung lumang post nila. O, nagkatotoo. Anong purpose mo? Tinulungan ko kayo. Paano ba kami tinutulungan? Hindi mo sinasabi yung date. Dapat sabihin mo yung date para makapaghanda kami. Tama. Balang araw, kakalkalin ko yung Sandro Marcos 2028. Sinaulo ka. Yun, pwede yun, di ba? Tapos pag hindi nagkatotoo, makakalimutan kasi ng tao yun eh. Yung mga reading na hindi nagkatotoo. Dali lang naman sabihin, sasabog yung taal. Kasi vulkan yun, talaga namang hindi yun sumama. So meaning yung mga Bureau of Fire natin, mga psychic lahat yun, dahil alam nilang may masusunog sa Manila, di ba? Oo nga. Yung So, police, alam anong nilang sinasabi may- mo kay Rudy? Huwag nga, ikaw naman. Oo. At speaking of date, magsabi na rin tayo ng date. November 15, Best of Comedy Manila sa Samsung Performing Arts. Kasi October 28 lalabas ito. So, nandiyan po ang Best of Comedy Manila. At tabayan nyo lang sa comedymanila.ph. At Magalit sa Reddit eh. At sa lahat ng mga shows natin, mga Friday, Saturday shows sa Brick Wall BGC po. Yun, ihabol ko na, tuloy na yung sa linya-linya ko kasi hindi natuloy dahil nagkaroon ng bagyo. November 21, Friday po yan. Sana makapanood kayo. Linya-linya headquarters sa may Eastwood po yan. Yun lang. Ayan, at abangan ang Cool Pals Canada Tour sa 2026. So sa mga Cool Pals na nasa Canada, baka may kilala kayong producers dyan, ilapit nyo para matuloy at makapagpunta kami doon at hindi na kami uuwi ng Pilipinas. Diyan sa Canada, promoter pala yung kausap namin. So nangangalap pa siya ng mga Iba pang producers from promoters. different cities. Ganun pala yun. Kailangan mo nang ma-pull lahat ng mga Parang Infinity producers Gauntlet. na interesado para matuloy. Kasi baka hindi pa rin matuloy kung isang producer Medyo na. mahal pala pumunta ng Canada. So, in the meantime, mag-open mic muna tayo. Meron tayong open mic every Tuesday sa Brick Wall BGC, Thursday din sa Brick Wall BGC, every Fridays dito sa Cool Pals Bar at The Cellar. At para mag-sign up, libre lang po para sa mga gusto mag-try ng stand-up. Punta lang kayo sa comedymanila.ph. At go ahead, Muman. Ano ba yung costume mo, Muman? Kapitenyo po. Kabitin yung di marunong gumamit ng clutch. Ganito yung itsura ng mayor namin. Yan yung itsura na mayor nyo. Yun, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Kian Mark de Guzman, Ragel Erwin Ambeguia, Roy Jazzer, Carlo Isip, Drew Pads, Brian Derpo, Kim William Beloria, AV Ramon, Tri Mendoza, the third, Ramon third, but
nasa gitna, putang ina nga. Irene Ann Maritino, Daniel Eliana, T. Sarmiento, Nuge, Scron, Pash DG, Leonard, John Diao, John Alnas, Neil Pascual, Cluster Santino, Luke Belsonda, Gian Paulo Pangan, Gino, Angelo Ines talaga, at si Mark Zamora. At Yan. meron ba tayong Siyempre, episode recommendation from our Cool Pals librarian. Tawagin po natin ang one half of the Buhangin Brothers, si Jomar J. Yung unang guesting ni Sir Ed, Yan. episode 271. Ayan. Yan. 2021 pa pala. Nasa, during pandemic ito, nasa Palayan si Sir Ed din, kung naalala Sa nyo. Tarlac ako noon. Tarlac. Via Zoom lang. Kasi Ngayon, inabutan nasaya. kami ng pandemic doon. Kaya natutuwa kami na nandito kayo. Salamat sa pagpapaunlak. Alam ko lang na ganito kasi dito. Ulitin natin. Salamat, Sir Ed. Oo. Sana regular na kayo Sama dito. tayo minsan sa vlog. Sasama kami minsan sa inyo. Sige. Tapos siya yung ihaharap natin sa lahat ng elementong masama. So, Roger, pwede ba siya ang kumausap? Siya yung magtatanong. Tapos hintayin lang natin sumagot yung multo lang, ha? Tayo na. Tayo. Hanap tayo ng elemento na kailangan ng kapalit. Alay. Pwede. Sama tayo sa ano. Sige, Yun, minsan. vlog tayo, i-ano natin kayo. Oo, samahan natin si Sir Ed. Gusto ko din ma-experience yung ganda. Naka-experience tayo pero maganda with Sir Hanap Ed. kayo yung talagang haunted, ha? Oo! Yung haunted talaga, hindi yung haunted. Baka mamaya kapitbahay nyo, sabi lang, lipat muna Si kayo. doon Rems, muna kayo." saan tayo pupunta na haunted sa tingin mo? Sa tapat nito, di ba, may haunted house daw. Oo. Meron daw? Oo. Sino may sabi? Na may nakikita akong nakahubad doon eh. Taong grasa yun! Hunted na kagad. Siya tayo, Lee. O sige, sa Bicos na lang tayo pupunta, Sir Ed. Yun yung plaga. Yun, so, pakimura si Richard, si Diane, kaya Richard, putang ina mo! From Mark Nieva, pamura lang sa akin at sa asawa ko si Mitch na nakauwi na kami ng Auckland. Abay, Mark and Mitch, putang ina mo! Apollo Ontivero, pamura si Sadaw, pinakabobong rapper, matapos mangdis iyak. Ano ba naman to? Magdedemanda at tanginang yan. Abay di, Putang ina alam nyo. nyo, putang ina nyo. From Oriel Coloma, pamura po ang girlfriend ko na si Diane Valeroso in unison. Diane, putang ina mo. Cool pals, pa-shoutout mura naman ng mga Facebook friends ko. Hindi ko na maisa-isa. From Mon Minyoza, kaya putang ina nyo. Pa-shoutout po in Bagong Tuli, Nigerian accent, ang girlfriend ko ni si Bagong tuli daw. Gianna Perez from Christian Alcachupas. Celebrate yan. Gianna Perez. I cannot pack the ass anymore. Bago pa eh, bago pa eh. Yes, for 2 weeks you cannot. Tangin na tayo, tsaka sugat, doesn't mix. From John Cedric Perez, pabati po sa fiancé ko na si Nika Gomez kay Nigerian French James. Nika Gomez. Nika Gomez? Yes, Nika. Hello, Nika Gomez. I will fuck you in the ass. From Ragel, pabati po kay Nigerian Kuya Will James ng happy birthday, Ara Isabel. Ana Isabel! Ana Isabel. Ana Isabel. Bigyan ng antelope yan. From Rufus Toquero, pabati po kay Nigerian Kuya Will James. Hindi pala, sorry. From Miles Cabador, papamura ko lang ang tropa ko na pogi na nasa Canada, si Miguel Fernandez kay Will James. Sino ang pangalan? Anong pangalan yan? Miguel Fernandez. Miguel Fernandez! Putang ina mo! Kakatuti ka ng mga dancer ka! Tangina. From Precious Jade Navarro, pamura naman po kay Santo Niño JB. Yung boss kong di ako nirenew sa trabaho. Ito. Sino Yung boss ni Precious Jade Navarro. Ikaw, boss, no? Ako may tayo sa puwet. Kasi baby pa ako eh. Pamura po in unison kay Aaron Bartolome and Arden Bartolome. Aaron and Arden, putang ina mo! From Elvir Kabigting, pamura po sa kaibigan kong engineer LJ Domines from Ryan Rems na Ilocano pero hindi bakal. Engineer LJ Domines. Bakal na Ilocano. LJ. Parang nahihirapan ka na maging regular. Jimenez.
Yung costume niya kasi sintu-sintu. LJ Dominez. LJ Dominez. Kininam, nakita ka dirabe na pangkaji plaza nagbabaka ti shorts impasubom. Ijay, bukla. Ay, ito muna, sorry. Papabati ang asawa ni Henry Villamiel ng happy birthday sa kanyang asawa, si Arlette Ongachen. So, in unison daw, pabati. So, Arlette, happy birthday! Putang ina mo. Yun, shoutout ngayon nga pala kay Ira Cruz. Happy birthday sa'yo, pare koy. From Clester, pamura naman kay Bakal Rems, yung girlfriend kong lagi nagpapabili ng ice cream na si Denise. Hoy, Denise, pabili ka ng pabili ng ice cream. May ice cream naman yung shota mo. Gaga. Pamura po in solid na Ilocano from Sir Rems sa best friend at ninang ko sa kasal na si Aika at sa BF niya na si Attorney Peña. Aika at Attorney Peña. Aika, Attorney Peña. Kininayo, buto amayo, buto ti apong yo, pati uncle yo, puro buto dagdardara. Ayan. From Pauline Estrada, Mr. Nigerian James Karaan, pakibati po yung asawa ko na si Jasner ng happy 31st birthday. Jasner. Hello, Jasner. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And I don't think you should have a wife because why are you gay? Pamura kasi meron siyang nuno na rainbow ang kulay. Pamura kay Nonong Tay Ilonggo, sila Eugene and Lloyd Banyola from Tito Luloy from Joy Banyola. Eugene and Lloyd. Kumusta kayo, Eugene? Ano pa yung pangalan nung isa? Lloyd, bakit dalawa kayong pinapabati ng isang lalaki? Siguro na Pakibati kay Kuya Will Nigerian James, ang kaibigan ko nasa Chicago na si Carl Haboli at ang kanyang misis na si Tej Haboli from Renz Velasco. Carl and Tej. Hello, Carl and Telza. La 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 la. La la. Dubi dubi dap dap. Dubi dubi dap dap. Yan, pabati po kay Nigerian James ng belated happy birthday kay Alan Santiago na nasa California from Emmanuel Aninyon. Hello, Alan Santiago. I will fuck you in the ass so you can see me lele. Yan, and from John Almas, pakibati po kay Pikachu Muma ng happy birthday. Ang girlfriend si Sian sa October 22. Alam mo dyan, pag nagkita tayo, meron akong dadalhin na Pikachu, isasaksak ko siya sa puwit mo, bago isasaksak ko siya sa bunganga mo, tapos babati ako ng happy birthday. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Salamat. Thank you. Napakasaya. Salamat. And for the opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.